beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. At saka, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang tumututok dito. Pero, syempre, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, yon. So, para sa una natin chika, syempre, kaganapan dito sa Mr. Cosmopolitan, ongoing na. Yes, at ito nga kanina nga, nagpasabog ng mga kandidata sa kanilang national costume. Ano ang chika mo dyan, Mama Sam? Well, ang chika ko, panalo. Di ba? Talaga namang panalo naman talaga ang eksena ng mga kandidato dito sa Mr. Cosmopolitan. At saka, syempre, hindi nagpakabog ang ating pambato na si Kenneth Marcelino dahil ang kanyang national costume ay Encantadia. Di ba? So, yun. So, inspired sa Encantadia ang kanyang national costume. Ayun yung napag-usapan namin yesterday. At abangan ninyo yung mga iba nating ilalaban. Hindi ko pwede i-reveal sa inyo, pero sige lang. Abangan na lang ninyo kung ano yung mga national costume nila. Pero ayun nga, nasabi nga sa akin to ni Kenneth kagahapon na ang national costume na gagamitin niya ay Encantadia inspired. Sabi ko naman, tapos sabi ko, anong kulay? Sabi niya, blue. Sabi ko, maganda yan, blue and green. So parang, maganda sa mata. And then, ayun nga, kanina nga nakita na nga natin at sobrang bongga, sobrang panalo ng kanyang execution. Kaya ang masasabi ko kay Kenneth ay winner ka. So, yun. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga pinakamalakas ngayon talaga dito sa competition ng Mr. Cosmopolitan. Pero sinabi ko din kay Kenneth, nako Kenneth, mag-iingat ka sa galawan ni Mr. Thailand. Kasi si Mr. Thailand, kapag nakita mo siya, talagang grabe yung glow niya. Tapos stunning talaga din dahil siya ang pinakamatangkad. Tapos iba yung iba yung charisma niya. Meron siyang charisma talaga na ang lakas din nun dating. Pero syempre, may laban din si Kenneth. Sabi ko nga baka silang dalawa ang mag-last two standing dito, Philippines and Thailand. Pero nasisiguro ko na malakas ang chance ni Kenneth talaga na makarating sa top 5 at pwede niya ring makuha ang titulong Mr. Cosmopolitan. Pero syempre, kailangan din natin suportahan talaga si Cosmo. Sabi nga namin ni Pawi kahapon, may laban din si Philippines, no? Oo naman, stunning din talaga si Kenneth sa mga dito kandidato, ha. So sabi ko, kaya nito mag-top 5. So surprising ang kanyang mga pa-eksena. At ayun nga, so malapit na yung kanilang preliminary magaganap sa Friday. Sabi nga ni Kenneth kanina, kamusta ka? O di ba, naloka ako kasi nangamusta siya. Sabi ko naman, sa Friday na ang next na balik ko dyan. Actually, kanina pwede din ako pumunta, kaya lang talagang, nako, hindi kaya ng powers kasi may pasok at kailangan ko din matulog ng maayos. Diyos ko, grabe, di ako nakakatulog. Ayun, so good luck kay Kenneth at good luck syempre kay Mr. Thailand. Si Mr. Thailand, simplihan lang yung kanyang natkos, pero may dating pa rin talaga si Thailand. But I think panalo yung natkos ni Kenneth.
Diba? So, yon. Kaya good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, maarangkada ang Pilipino designer na si Leo Almodal dahil pati ba naman Venezuela ay narating niya na, o diba? Marami nagpapagawa talaga kay Leo pagdating sa mga international beauty queen, yung mga nagko-compete from Miss Universe, ayun, dati na yan, sa Miss Grand, di ba? Nagpapagawa talaga yung Colombia, Venezuela, mga ganyan. Kaya hindi naman ako magugulat dahil iba talaga ang level ng ating designer, di ba? So, magandang gumawa si Leo Almodal, promise. Gusto ko yung mga design niya. Isa siya sa mga maituturing ko na talagang level up pagdating sa pagdidisenyo ng damit, di ba? So, iba din talaga ang mga creation niya. Kaya, congratulations kay Leo Almodal, o, di ba? Sana magawa niya rin ako ng quote. Di ba? So, yun. Anyway, good luck. And then, eto na. Nako, syempre, Miss Earth at saka Universe from the Philippines nagsasama sa iisang event. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, bongga. Parehas silang maganda, parehas silang magaling, parehas silang matalino. Oo. Pero syempre, anyan nga looking forward tayo kung ano ang makukuha ni Joy Barcova sa kanyang laban sa Miss Earth. Parang feeling ko title to eh. Nararamdaman ko nangangamoy corona talaga si Joy kasi si Joy kasi magaling. Pero depende ha kung sino yung mga makakalaban kasi ang Miss Earth ngayon may prototype beauty talaga silang kinukuha. Gusto nila ganda-gandahan din kaya medyo ayun lang. Maganda si Joy pero parang feeling ko pag may dumating na kandidata na mas maganda, mas bongga, doon lang siya madadali. Baka Maaliana at Duana to sa Vietnam. Kung sa Vietnam gagawin yung Miss Earth, di ba? But laban, malay mo naman. And then, of course, nangangamoy corona din ang Maria Atisa Manalo, di ba? So, iba din, lumalaban na ang Maria Atisa at nagpapaingay na rin sa social media. And then, ayun, so tignan natin kung ano ang magagawa nila sa kanilang mga laban. For me, eto yung mga reyna na talagang mapapawaw ka sa ganda, mapapawaw ka sa galing, at syempre, kaabang-abang ang kanilang magiging laban sa international pageant o international stage, di ba? So, yun, good luck kay Maria Atisa Manalo, Philippines. At good luck din syempre kay Joy Barcoma. Oo. And then, ayun. So, sabi ng gano'n, ako si Atisa Manalo, talagang lumalaban ngayon. Oo. Syempre, after niya ma-experience yung Miss Cosmo, alam na natin kung ano yung nangyari sa kanya doon, di ba? So, talagang hindi talaga maganda. Kaya parang feeling ko, doon sa part na yon nawala yung tiwala ng mga ilang Pilipino. Kasi, di ba, umaasa sila na mananalo doon si Atisa, umaasa sila na ano. Pero, yung mga basher kasi, di ba, ang sinasabi nila, na kung wala namang binubugay yung na bongga si Atisa, kaya natatalo. Pero parang feeling ko, after that, muling magbabalik ang Shine Like a Diamond Star ni Maria Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe. Isa siyang malaking star na magkikinang doon. Ganon! Kaya yung mga ibang basher dyan na grabe makabash kay Atisa, watch and learn. Charot! So, yan. Tapos ang ending, ako pala yung kailangan mag-watch and learn. Anyway, so good luck, di ba? So, sana be happy na lang at support na lang. Huwag na masyadong magmamaganda. Kasi ang ending, tayo-tayo din naman ang magsusuportahan. Di ba? So, support our representative. And support and believe them. Di ba? So, magtiwala tayo sa kakayahan nila. Hindi sa kakayahan ng ibang country. Eh, kung gusto mo, doon ka na lumipat. Charot. So, yan. Nakakaloka kasi. May mga nababasa ako na, nako, talo yan. Diyos ko, kayo naman, nakakawindang naman kayo. Lagi na lang kayong may hanash sa ating pambato. Kung hindi maganda, hindi panalo. Ganon! Basta ayaw nila. Oo, pero pag gusto nila, Diyos ko, pipilit nila kahit parang talo na. Diba? Diyos ko, Lord, para sa kanila, yung mga hinahangaan lang nila, yung magaling. Kaya nakakaloka yung mga basher ni Maria Atisa. Parang
Kasi nga, di ba, pinipilit nga nila yung gusto nila at para sa kanila nga, yung pambato lang nila ang bongga. O, yun. Ganon, nakakawindang. Sana naman paminsan-minsan, move on kapag may time. And support our candidates. Yan. Speaking of Miss Earth, mukha daw bang may laban ang pambato ng Thailand sa ating pambato? At mukha daw kakabugin ang beauty ng ating pambato dito sa Miss Earth. Actually, maganda si Thailand. Ano siya yung beauty niya parang Morena beauty, oriental yung datingan. Ayun yung maganda. Tapos typical na kontesera yung dating. Yung alam mo yun, yung basta very easy yung mga galawan niya na natural sa kanya, ganon. Ayun yung maganda sa kanya. So parang feeling ko, performance, lalaban yan. Pero kasi hindi ko kasi alam kasi hindi ka siya marunong mag-English. Yung pasatay niya, kung papakinggan mo, soso naman, kasi merong pang mas magaling. Yung first runner-up niya, ayun yung mas magaling magsalita. Kaya nga, sana kung yun yung nanalo, may laban sila sa kudaan. Pero, kulang naman yun sa ganda, charot. Kaya medyo nakakaloka. Kaya ito na yung pinanalo kasi talagang pag tinignan mo siya ay maganda. Para siyang lume-level kay Cora yung beauty niya, gano'n. Yung parang matangkad, balingkinitan, tapos maganda yung mukha, yun. Pero mas maganda si Cora. Si Cora, bet ko talagang sumali yan ng Miss Universe, Miss Universe Thailand. Ay nako, malaking ang chance niya na manalo ng ng Miss Universe Thailand at saka malaki yung chance niya sa Miss Universe kasi pag tinignan mo siya, beauty queen materials talaga siya, yung tindig, yung mukha, yung katawan talaga niya, wow! So, yun, ang galing pa magsalita, di ba? So, yung mga ganyan, ayun yung mga natural beauty na talaga, pwede mo talaga ilaban ng Miss Universe. Pero ito kasi, pang supra lang to, charot. So, yan, baka pumasa sa Miss Earth. Ganon! Pero, I hope na manalo ang Thailand kasi, ang tagal na rin naman to nila nilalaban at parang feeling ko, deserve na rin naman nila yung corona. And then, gusto ko sa Thailand, sana pumasok siya sa top 8 or top 5 para naman, yung 10 kandidata nila, madagdagan naman sa susunod na taon. Nakakaloka, hindi ko kinaya yon. Pero syempre, pagdating sa kudaan, lalamunin talaga to ni Joy ng bonggang-bongga. Walang makakakabog sa atin mo kasi bongga talaga siya magsalita. So, yon. Kaya good luck sa kanya. Charot. Good luck sa Thailand. And I hope na sana mag-penetrate siya ng todo-todo. And then ito naman, si Maria Atisa Manalo. Sabing ganon. Ang kanyang followers ay lumobo na ng bonggang-bongga at taray. Magwa 1 million tapos 7 lang ang finalo niya. Charot. 7 tao lang yung finalo niya. Pero yung followers niya 1 million. Magwa 1 million kasi nasa 900,000K na. O, di ba? Ang bongga. Sana hindi naman to binili, no? Charot. So, yun. Legit naman kasi pag tinitignan mo talaga, grabe talaga. Talaga, isang post lang niya ay windang ka. So, 100,000, 1 million, talagang talaga yung mga Anyway, so sana makaabot din yung kanyang Instagram. Ang hirap kayang magpadami ng followers sa Instagram, hindi kaya madali, no? Pero natutuwa ako kasi nag-i-increase na rin yung follower ko doon. Kaya sana pag may time kayo, bisita naman kayo doon sa aking Mama Sam vlog doon sa Instagram. Ay, ipopost ko dyan. Ayan, tingnan ninyo. Ayan, sana ma-follow ninyo. Ganon! And then, ito nga, 900K naman yung kay Atisa. Siyempre, bida dyan si Vina. Oo. Malaki yung followers nun So, I hope na sana matulungan natin si Maria Atisa Manalo. Kaya yung mga galit kay Atisa, wag na kayong magalit. Diyos ko, move on pag may time. Ganon! Ay, nako, nakakaloka kayo. Diyos ko. Pero eto, mas mawiwindang ka. Indonesian. Mega favorite daw for the Miss Grand International 2025. Anong chika mo dito? Bago kasi yung organization yan. So, medyo alam naman na natin si Mr. Nawat kung paano to maglaro, di ba? So, kapag bobonggahan niya yan, for sure. So, syempre, panama niya kay Ivan, baka gawin niyang top 5, gawin niyang
winner, ganon. So assuming nga yung mga followers ng ng Indonesian fans kasi nga sabi nila ang lakas daw nung laban nila sa Miss Grand at sigurado daw na ito na ang mananalo. Kaya wag daw tayo assuming na tayo daw ang makakakuha ng corona at magba-back to back. Ako naman parang sige, magkita-kita tayo sa finals. Ganon. At magkaalaman ng tunay na ganda. O, di ba? Diyos ko. Siyempre, kakabog dyan sa Emma Tiglao. So, kung favorite man niya ni Mr. Nawat o sinabi niya sa live niya na sobrang gustong-gusto niya yung bagong pambato ng ng Indonesia sa Miss Grand, maganda naman kasi talaga to. Kahit naman sa ang photos tinignan ko maganda talaga si bakla. Pero, ewan ko kung magugustuhan ni Mr. Nawat kapag nakita niya na in person, yung mga tipong gano'n. Kasi minsan, shocking din naman kasi yung mga yung mga pambato nila, parang nagugulat ako na parang, ay, ba't gano'n ang ganda-ganda tulad na lang nung nakaraan. Ang ganda-ganda nung sa photos. Tapos, nung nakita mo, parang, ate, ano nangyari? Parang nalusaw yung ganda. Charot. So, yun. So, pagpasensyahan na ninyo ako. Pero yun talaga, minsan talaga yung mga pambato nila bulag. Ang ganda sa ang ganda sa photos. Tapos, yung nakita ko in person na parang, ano yun? Ba't gano'n? Diba? Parang pa-heart yung mukha. Charot. Ay, hindi pala heart. Diamond, diba? So, yun. So, but naniniwala naman ako na maganda tong pambato nila ngayon. At parang feeling ko may ibubuga naman talaga pagdating sa laban nila sa international, di ba? Sa Grand International. So, hayaan na lang natin kung favorite siya ni Mr. Nawat, edi go, 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 di ba? So, yun. So, magkakaalaman naman yan ng performance. At magkakaalaman yan pag nagkita-kita na sila. Total malapit naman na. 3 linggo na lang yung hihintayin natin at magsisimula na nga ang Miss Grand. O, diba? Diyos ko Lord, the only one. O, diba? Si Miss Grand parang nawawala na sa eksena kasi kakatutok niya sa universe. Charot. Ganun lang, diba? Diyos ko, nakakaloka. Basta, kung favorite to ni Mr. Nawat, wala naman tayong magagawa. Go, 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 go lang. Diba? So, pagdating naman sa finals, magkakaalaman naman yan kung sino talaga ang tunay na number 1. O, diba? So, yun. Indonesia, laban lang. O, diba? Ganon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung gaano kakachismosa. Charot. So, yun. So, maraming salamat syempre sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito sa nag-iisang kalbo ng taon, si Mama Sam, at saka syempre sa mga bago nating subscribers. Ay nako, maraming salamat din. And then, ayun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.